Ang gusto ko lang mangyari, wag nyo nang itawid dito kasi sa 20th Congress ng Philippine Senate, Opo. nandun na ako eh. Huwag nyo nang tangkain, yun ang ibig ko sabihin. Basta sa akin lang, pag-usapan lang natin. Pero wag kayong magkukunwari na habang pinag-uusapan natin, nakatawid na. Don't even think about it. Wag sila magkakamali. Para sa akin, ay, wala pang naitatawid. Para sa akin, patay na eh. Hi everyone, magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa Truth or Lies TV channel. Nandito na naman tayo sa ating reaction video. Ayan po, sa araw na ito ay dalawang topic po ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, magpasalamat muna ako sa aking mga subscriber, sa aking mga members, at the same time sa aking mga moderators. Ayan po. At saka sa mga bagong pasok na ating channel, huwag pong kalimutan mag-like and subscribe. At higit sa lahat, huwag pong kalimutan mag-comment para po ma-shoutout natin sa ating next upload video. Kaya ito na po, huwag na po nating papatagalin. Sisimulan na po natin ang ating video. Ito na po. Katanungan, at ito'y pinag-usapan ng talagang matindi, ay yung naging kautusan, Sen, at pinagbotohan ng Senado. Nag-away-away yata sila rin. Bago marating ang desisyong ito, ang daming drama Muntik pang magkasuntukan. ang nangyari. Muntik pa may magbabag. Muntik pang may magsuntukan. Pero kalaunan pala Katapos-tapusan. pareho pala sila ng posisyon. Pala. Nung nagkaboto ka, Is- yes po, Senador Bato po yun. Senador Bato, Yes. kinu-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating inamend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan. So, ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Yung salitang remand, pinalitan nila. Nalitang dismiss po, pinalitan na lang remand. Oo. Opo. Tapos ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang gano'n, di ba? Pareho rin yun eh, di ba? Parang sa legal term, parang tano sila doon sa yung legal term daw po at tanong remand, parang dismiss din daw po yon. At kung ano-ano pa, yung parang yung punto ni Senador Coco Pimentel eh. Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss eh. Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo maski ang Korte Suprema, nagre-remand eh. Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni Lima. dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeal sa atang nagsabi, Yes, ni-remand uli. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Opo. Ngayon, may mga napansin na yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isoli, ibalik Opo. sa Tagalog, ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag doon sa ating one-year bar rule. Yan. At pagkatapos, yung isa ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Oo nga, ho. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam niyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam ko, dahil through observation naman, Opo. pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan. Pag may piyesta sila, may misa. Pag mayroong binibinyagan o kumpil yata, mayroong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung Po. ano ang ibig sabihin nun. Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-religion po nila yan. With all due respect, So bakit nga nagkaroon ng misa doon? Yun ang question dyan. Nagalang natin yan. nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa? Nakita ko yung mga kasama ko, Kasama niya. In other words, mga congressman, congresswoman,
Kasi nga, congressman ba si Marcolita sa ngayon eh? Dala-dala nila yung, Opo. may kopya sila ng impeachment complaint. Opo. Folder ano yun? Talaga Na patong-patong eh. dala-dala nilang gano'n. Opo. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. ganun ba? Yung unang sa kasaysayan mo pala yun. Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay, na minisahan. para sa akin Oo. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ah. Ito lang, kaya ako ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangalangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Eh, baka po namatay. Hindi kaya? Baka po namatay. Ano ang namatay? Yung impeachment. Ayoko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din eh. Opo. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Ngayon, naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makitang corona. Lalo, baka ako may kabaong. Anong una nga? Wala may kabaong. Akala ko may namatay na ano eh. Baka naman Ano namatay ba? Ano mga laman ng kabaong? na binyagan o kaya Ayun nabuhay. na nga, ano gano'n. nga yun. Kaya kayong dalawa tinatanong ko, Oo sapagkat nga, kayo, no? mas observant kayo sa akin eh. Oo. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Pero ang katanungan dito, Sen, ay yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari. At may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa sa batas, diba? Sa batas. Kaya nga raw hindi tinanggap ng ano, no? Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik kundi i-forward, di ba? I-hear, i-acquit o kaya ay Oo. patawan ng guilty. O kaya naman dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Hindi ang Hindi sila mismo. hindi ang prosecutor, yung judge, senator judges. Ay, hindi. Mali naman yung pangangatwira na yun din. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court eh. Sa pagkatwid, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Eh yun, yung House of Representatives represented by the prosecutors, kayo yung kayo yung munod doon. Kapag ngayon halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo at hindi ka sumunod, madidisbisan ka. Di ba? Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng i-dismiss. Hindi. Ngayon kasi merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa yung mga detalye. Opo. Ang korte sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff dyan. Opo, So, oo. ang defendant si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo eh. Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merit, titingnan niya yung affirmative defenses. Nakita ng impeachment court. Teka muna. Parang may mali sa pangyayari kasi. Bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints Oo. ang ipinail sa House of Representatives December pa 2024. Yung una ipinail ng December 2. Yung isa sumunod December 4. At yung pangatlo December 19. Ayan. Ngayon, Saan na yun? Ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate ka agad dito? Okay. Meron kayong sariling proseso eh. Meron din kayong rule sa House of Representatives. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close. Hinabol pa, last hour na. May gulay talaga, no? Tsaka mayroon pang issue dyan na nung pirmahan na, di ba? Ang iba pumirma daw dahil ang sabi, sa ano na to, sa snack natin to. Yun ang naririnig ko, Sa snack natin to, pirma lang kayo dyan. Yun nga na pala, impeachment na pala yun. Of the third regular session. Doon kami nagtataka, sabi ng Senado eh.
Eh, may tatlo ng ano. Anong Yeah. ginawa nyo? Yeah, maganda yung point ni Senator Marcolita diyan. Kaya nga hindi mo pwedeng questionin ang impeachment court na magtanong, naghihingin ng clarification regarding sa article of impeachment na yan. Kasi nga merong issue sa unang file, pangalawa at tatlo. Walang ano yun eh, walang explanation ng saan na yun eh. Kaya humihingi ang impeachment court ng attest or clarification regarding sa article of impeachment na yan. Doon sa tatlo, kayo nga Na-pending ho yung tatlo, tsaka yung pang-apat lang. inupuan ninyo yung tatlo. Bakit? Oh, yan. O ano, ikakatwiran nila. Ito. Itong tatlong impeachment guys na tatlo, inupuan. Kumbaga, parang hindi siya nag-move. Pero mayroong theory si Senator Marcolita regarding dyan bakit ganun ang nangyari. Ito yung theory niya, pakinggan natin. Oo. Ba, hindi naman namin, ano yan. Teka muna, anong ginawa nyo? Sapagkat kung isasalang-alang ninyo ang inyong rules, kapag binasa ninyo ang rules ninyo, Opo. ang nakalagay doon, kapag ka nagsumite, pag nag-file ng impeachment complaint, verified, yung isang partido, katungkulan ng Secretary General to Ipasa. immediately refer it to the Speaker's Yeah. office. Meron Ipapasa agad yan. I think 10 days yata ang ibibigay sa Speaker of the House eh. Bago niya ipasa ulit agad yun. ang word na immediate Immediately. O, tanong na Senado ngayon, nasa impeachment court, bakit yung word na immediately hindi nyo ginamit? Ayan. So, ba't hindi nyo ni-refer? Oo. Eh, O samantalang... sasabihin ng, sabi siguro, ano pakialam mo doon? Bakit? Hindi, teka muna. Oo. Kayo binayolate niyo yung rule nyo Pagkatas kayo pipilitin nyo kami forthwith. Pinagmamadali nyo kami, pero kayo hindi kayo Sa nagmadali. lalong That's unfair. Kayo ang mabagal yan tapos nung kami nandito na sa amin, atat na atat kayo na simula namin agad, kayo naman na mabagal dyan. Parang ganun eh. madaling panahon daw po yung forthwith eh. Di O ba? yung immediately, ano ibig sabihin? Di sa Same lalong, lang. mas lalong madaling panahon. Pareho lang yun Oo. may katwira, sabi niya. Nakalagay, the Secretary General shall immediately refer it to the office of the Speaker. Ngayon, tatlo. Tatlo yun eh. dyan ang ipinail noong December. May panahon pa Ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa ngayon, bakit ang Secretary General, despite the fact noong January 10, 2025, sinabi niya na i-repair niya na sa office of the Speaker, bakit hindi nangyari? Hindi pa rin Ayan. repair. Bakit walang explanation? Ayan. Sinabi na pala mismo na, i-repair na namin to sa Speaker of the House. Pero walang nangyari at walang explanation. Yun ang big question dyan. Kaya tama lang talaga na hihingi ang impeachment court ng clarification regarding sa article of impeachment na yan. Bakit kayo bigla ninyong naisip? Doon pa naman doon sa closing hours na. Oho. Patapos na Yung tayo. magsesesyon na, closing na ng session eh. Ilang oras na lang magko-close ang session. Bakit doon yun? Kaya parang merong bad faith dito. Yun ang, sa tingin ko, yun ang damdamin ng outgoing Senate. Yeah. Oho. So, kaya nga ang kanyang pahayag teka muna, ibalik niya muna natin. Wala pa i-attest ninyo kung wala kayong paglabag Oho. sa one-year ban rule. Kasi, Yan. alam mo dyan, nakalagay sa ating batas, isa lang na impeachment ang ipapile mo. Sa isang impeachable official, kada taon. Oh, in Opo. 2024, tatlo. Oo. Hindi Yan. naman namin ginalaw. Kaya klasipikado na wala pang naipile. Hindi. Salita mo lang yan. Yan. Ang tanong namin, ba't hindi mo nga ginalaw? Kasi parang sinadya mo Oho. Nananadya ka Oho. Kaya ang tanong kasi doon, kailan ba talaga nagsisimula yung day one nung pagtanggap ng impeachment? Kasi andun ang pagtatalo eh. Oo. Kasi akala niya, di ba, may Palagay tinanggap mo na. Sasabihin Opo. niya, ang pagsisimula talaga, yung tinatawag na filing, ay kapag ni-repair mo na. Sa Committee on Ang Justice. tanong ko sa iyo, ba't hindi mo ni-repair? Ayan. Hinintay pa raw po nila, nilagong pa raw nila. Ito yung theory guys. Bakit hindi na-repair agad doon sa Committee of Justice? Kasi nga, that time mga kaibigan, si Senator Marcolita, Vice Chair siya ng Committee of Justice. Alam nila, kung ipasa nila yan doon, tututol talaga si Senator Marcolita dyan. Pakinggan natin yung theory niya. Para i-consolidate daw po yung complaints eh. Immediately, ang sinasabi ko sa iyo, yung inupuan mo, doon lamang sa punto na sinasabi sa iyo ng rules, na immediately refer it to the office of the Speaker. Pati ba naman yun hindi ginawa ng Secretary General? Bakit? Okay. Oho. Kasi sabi nila, judicial notice. Na, hindi namin alam kung ano yung ginagawa nyo, sasabihin ng Senado. Oo. Hindi namin pwedeng ipakahulugan na alam namin lahat kung anong ginagawa nyo. Sa amin lang, parang may bad faith. Kasi alam namin na ang tuntunin nyo,
kapag kami nag-file ng impeachment complaint, verified, Opo. walang gagawin, ministerial on the part of the Secretary General to immediately refer it to the office of the Speaker. Ang tanong, tatlo yun. Bakit isa man doon, wala kang ni-refer? At saka nasaan yon? No, wala silang explanation, walang pronouncement, no? Parang it's fade away. Nawala lang bigla, tapos may sumulpot agad na impeachment complaint pang-apat. At yun na ang binumba nila agad. Para lang diretso tuloy-tuloy. Parang minadali. Pirma na kayo lahat para ipasa natin agad kasi wala, last hour na. May gulay. Tatanong ngayon ang Senado. Kaya nga, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo, ngayon kami pagmamadaliin mo. Yan. Sa tatlo bang yun, may mga endorser din, Congressman? Kasi parang... Meron! Lahat pala. Kompleto yun, May verified. nag-endorse. Oo. Merong endorser. Kaya hindi mo pwedeng sabihin. Kasi po, wala pong Lahat ng impeachment complaint, dapat merong isang congressman yata na endorser niyan eh. Kaya yun dapat alamin dyan. Tapos questionin mo, nasaan na? Saan na yung nasaan yung impeachment na yun? Parang ganoon, di ba? Yan ang big question dyan eh. Bigla na lang naglaho yung tatlong pinapile nila na impeachment complaint. Tapos wala marang pronouncement. Or wala man lang. Anong nangyari doon? Parang ganoon ba? wala pong nag-endorse kaya hindi namin ni-repair. Yung isa po hindi verified kaya hindi po namin inano. Yung isa po walang kakwenta-kwenta talaga kaya hindi namin ni-repair. There should be an adequate explanation kung bakit Section 3 yun ang aming rules. Alam mo yun to immediately refer. Bakit kayo nagmamadali, pinamamadali nyo kami, pero yung word na immediately sa inyo, nung tinanggap nila mula sa SecGen, hindi nyo pinansin. Para yung word na immediately dinedman mo, pero kami pinagmamadali mo kami. Bakit? So makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasoli, teka muna, i-attest ninyo. Ibig sabihin, balikan ninyo yung pangyayari. Hindi ba? Paano po yun? Kasi sabi nila, hindi namin tatanggapin yung yung pagbabalik. So, di nasa sa inyo yun. Huwag nyo tanggapin. Anong problema doon? Di ano yun? Parang anong mangyari? Deadlock ba? Considered ba yun as a deadlock ang usapin? Kasi hindi gagalaw. Kaya deadlock, wala tayong magagawa. You have to obey. You have to obey. Kung anong pinagagawa sa'yo. Sabi, i-attest ninyo. Sabi nila, there is a presumption of regularity. Yung presumption na yun is disputable. Okay. Kasi presumption nga. Presumption na But it can be overcome by better argument. Halimbawa, yun bakit hindi mo ipaliwanag? Bakit yung unang tatlo na may taong... May pagkakataon pa, mahaba panahon. Mahaba pa December, lalo na yung December 2. Magkasunod, December 4. So, isa man doon dapat ni-repair mo na Tama. Iniiwasan nyo ba na ma-repair sa Justice Committee? Ayan, ito na yung theory ni Senator Marcolita. Bakit hindi ni-repair agad sa Committee of Justice? Sapagkat doon pagtatalunan yung merito kung talagang may substance. Ayaw ba ninyo? Pagtatalunan ng mga miyembro Ayaw ng ba Justice ninyo Committee. kasi nung panahon na yon, nung December na yon, member pa ba ako ng Justice Committee o wala na ako? Member pa. Member pa kayo, Wag na natin ka nandiyan si Marcoleta. Vice chair ako doon eh. Vice chair kayo ng Justice Committee. Natatakot ba kayo na nandun ako? Hindi ko naman sinasabing yun ang dahilan din. Parang yun na nga. Tama yung theory mo dyan, Senator Marcolita. Tama yan. Takot sila. Kasi alam na nila na susuriin mo mabuti yung pinapay nila ng impeachment complaint. At I'm sure, mag-o-oppose ka. Kaya ang ginawa nila, kung saan nanggaling yung impeachment complaint nila, hindi sa Committee of Justice, kundi sa Good Governance, di ba? Pwede ba yun? Dapat sa Committee of Justice, di ba? Pero nag-start ang impeachment doon sa Good Governance. Sinasabi ko na lang ngayon. Ano ang ginamit nila? Hindi Justice Committee. Gumamit sila ng ibang paraan. Gumamit sila ng Committee on Good Government. Yes, Good Government. Ang good government din, yung sinasabi ko sa iyo, is in aid of legislation. Pero yung kanilang nakanap kuno na ebidensya, ginamit nila sa impeachment. Baliktad eh. Yung impeachment, Justice Committee, hindi good government. Tingnan mo, gumamit sila ng ibang kaparaanan para maiwasan lang. Nung napunta na sa good government, wala na ako tinanggal nga ako tinanggal din kayo. Kahit na nung nasa good government, vice chair din ako dun eh. Ngayon, tatanggalin mo si Marcoleta dyan para lang makasiguro sila. Ngayon, mapapansin na ninyo. Para makasiguro sila walang sagabal. Totoo naman yan sa lahat ng committee, di ba tinanggal na si Senator Marcoleta that time? Para walang sagabal.
yung koneksyon. Kayong pala. Hindi nila ni-repair kagad, vice chair kasi ako ng justice. Nung i-repair, Yun. nung gamitin nila yung isang Yun ang theory dyan. I think tama talaga yan. Theory lang yan ni Senator Mercolita, pero para sa akin tama yan. Totoo yan. Totoo yung naisip mo na yan, na dahil nandoon ka, kaya hindi na-repair agad yung 1, 2, 3 na impeachment complaint. Pero nung wala ka na doon sa committee na yan, yun na yun, yung pang-apat na impeachment. committee, vice chair ako doon, tinanggal nila Tinanggal ako. na kayo. Kaya, hindi ko sinasabing yun ang totoo, pero masyado namang kaduda-duda. Oo nga. Parang it's too good to be true. Kaya True yan! It's too good to be true. Totoo yan. Iniwas sila sa iyo na dumaan sa kamay mo yon. Kasi I'm sure mag-oppose ka regarding sa complaint na yon. lang, ba't ganun ang nangyari? Hindi pa ba sapat, Sen, na kasi bago sila mag-adjourn ay may House Bill resolution na nilabas na sinasabi doon na ang impeachment complaint ay walang nilalabag na anumang provision ng saligang batas. Hindi pa pwede magamit yon para ito na yung certification na hinihingi na Senado? Na ano? May House Bill resolution pala, hindi House Bill. May House resolution. Na ipinasa ng plenaryo. At sinesertify nila na walang nilalabag yung impeachment complaint na pinail nila sa Senado. Iba naman yan, sinabi, attest ninyo na na hindi nyo nilabag yung 1-year bar rule. Yun ang sinasabi niya. Hindi magagamit yung resolution na yun. Hindi yung kinakailangan i-attest ninyo talaga. At pagkatapos hindi lang doon naman hindi lang naman doon napupunta doon eh. Ang pinag-uusapan, bakit sa dami-dami ng panahon? So ang ginawang action ng prosecutor o ng Kongreso, gumawa sila ng House Resolution. Ayan. So hindi nila mismo sinagot yung request ng impeachment court. Kumbaga gumawa sila muna ng sarili ng resolution para i-counter yung request ng impeachment court. Pwede kaya yun? Sa tingin ko, parang darating to, mapupunta to sa Supreme Court, I think. Bakit yung February 5 na ilang oras na lang magsasara na ang tindahan? Gustong-gusto mo palang bumili ng Gusto mo bilang hopya pala Gustong-gusto mo ng hopya. Alam mo naman na isasara ko na yung kortina ko. Doon ka pa umano. Nako. Ngayon, malinaw na, tingnan mo, parang ang daming bad faith dito eh. Ang House of Representatives, kasali siya doon sa preparation and adoption ng concurrent resolution ng legislative calendar. Alam nila kung ano yung mga urgent measures na dapat pagtalunan. Hindi sila makakawala sa responsibilidad na alam nila kung ano yung gawain ng kahuli-huliang Kongreso. Ito yung third regular session. Bakit pa doon sa yung araw na yun, magre-recess na eh. Pagkatapos doon mo gagamitin yung fourth week. Meron kang gustong mangyari eh. Meron kang gustong sabihin na parang itatawid mo eh. Hindi ganoon eh. Kaya nga yung pangalawang consideration nung pagsusoli, sabi ng impeachment court, to adopt a resolution na papayagin ninyo yung 20th Congress kayo ang na kinukumpirma niyo yung kagustuhan niyo na itawid ito. I-carry over ng 20 sabi Congress. nila, paano namin magagawa? Hindi pa existido. Yun na nga eh. Yan lang is already a tacit admission na meron talagang may katapusan talaga eh. Yun ang ipinunto ni Senador Francis Tolentino nung bumoto siya, pinaliwanag niya na itong ating pagboto na nanalo nga yung 18, hindi anya natin masasabi na yung carry over sa 20 Congress, hindi tatanggapin ng 20 Congress. Ito pinag-uusapan natin ngayon sa 19 Congress. Merong bad faith talaga. Tingnan mo pansinin ninyo, February 5, magko-close na. Sarado. Okay. Paano ngayon matitake up yung sinabit mong complaint sa secretary ng Senate? Kasi recess na eh. Adjourn na eh. Para lamang matake up yun. Kasi nung isubmit mo yun, that is only an administrative. Ang tingin ng Senado, it was a mere administrative matter. Ayun. Parang one of the communication o kaya bill na itinransmit ng House of Representatives. Parang transmittal eh. All of these are administrative in character. Magkakaroon lang ng officiality lahat ito pag ito kinonsider at na-recognize ng plenary. Paano magkaka-plenary? Recess na. Adjourn na. Only the President
Pwede tumawag ng special can session. call for a special session. Yes, oho. Kapag ka tumawag ng special session, kaya lang tayong magkukonvene uli. O kaya, Senate will resort to Section 42 of its own rules. Oho. Pero yung distinguido ang mga grounds kung na pwede kang mag-reconvene kahit na hindi tumawag ang president. Oho. Pero ano yun, is very strict yun. Unang-una, talaga nakalagay, there is an urgent matter na pinagtalunan talaga. Ayun pala yun. Merong resolution na merong urgent matter. Pangalawa, kung papalitan ng vice president. O may pangatlo, kung papalitan, yung presidente can no longer discharge the functions of his office, kailangan mag-convene ang Senado. Yun pala So yun. very exacting yung requirement kung paano magre-reconvene ang Senate. Pero dito, Opo. wala yung senaryong alinman dito sa sinasabi ko ang nangyari. Kaya paano ngayon tatagos sa plenary? Kaya nga, ang sabi ng Senate, napapansin ko, hindi ako kasali doon, pero nahihinuha ko. Opo. Merong bad faith talaga sa party ninyo. Una, hindi kayo gumalaw. Despite the fact na sinasabing immediately refer to the office of the speaker, okay, you wasted your time. Oho. Di ba? Yun pala yun. Opo. Oho. You wasted your sweet time. Pangalawa, inano mo sa pipe, magsasara na yung kurtina ng tindahan. Oho. So ano bang gusto nyo sabihin? Talagang may timing talaga, no? So Yung ang mga punto na yun. mangyayari, inaano nyo talaga, pinipilit nyong ipakita sa amin, kami ang dapat magmadali, kami ang magsasuffer ng consequence, at pagkatapos gusto nyo, itawid sa kabila. Hindi po pwedeng mangyari yun. Parang ang dating, lagi nilang sinisisi sila. Kasi ang Senado, hindi umaakto sa kagustuhan namin eh. Parang ganun po nangyayari. Kung hindi nyo aaktuhan ngayon yan, checkin nyo na lamang sa amin. Kaya kung hindi ito ma-resolve mga kaibigan, darating sa punto na idudulog ito sa Supreme Court ang isyong ito. Yung 20th Congress, dapat saluhin nila yan. At siguro, ito Parang rin ganun ang nangyayari. Ito rin ang dahilan kaya ipinail ng huling-huli na rin itong 200 legislated para ipakita na sa tao, hindi kami talaga ang may problema. Hindi ang Senado. Hindi ba? Yan, isa pa yung issue sa regarding sa wage strike bill na yan, yung 200 pesos. Mamaya, pag-usapan din natin yan. Hindi ba pareho nga lang yung nangyari? Ito naman, ang Senado pala, naghihintay na pala yung version niya, last year pa. Opo. Ngayon lang nila naman ipinasa. Di ngayon parang, ganun din. Ganun pa rin. Masisisi na naman. So lahat ng consequence, ang Senado ang magsasuffer. Ang sinasabi Sa ko public, kanina, gusto Sila ang parang masama kasi nga sila ang last sort or last holder ng mga issue eh. Lalong-lalo na sa batas, sa mga bill. Kaya para sila mismo lagi ang napupush. Uy, bilisan nyo dyan. Bagal, parang ganun ba, no? Pero kung isipin natin, katulad ngayon dyan sa impeachment, sino ba ang nagdidelay niyan? Kongreso. Sa mga bill na ano ngayon, natingga, hindi natuloy. Ang inaano nila, pinupush na naman ang Senado, pero ang totoo niyan, sino ang mabagal? Kongreso. February 5, sarado na kami, wala namang enabling resolution para mag-reconvene. Isipin mo, lahat ng ito will be open to constitutional challenge kapag ginawa ng Senado yun. Walang enabling resolution, magkukonvene ka without even the President calling for a special session. Yun pala ang repercussion. No? Opo. Kasi nga, ang iniisip nila, pinipilit nila, itatawid. Diba? Ibang usapan yung tawid. Ayan. Pero marami na nagpapalutang ngayon, Kong, ha? Itatawid sa 20th Congress. Pero ibang issue na naman yan, guys. I'm sure, bakbaka na naman yan. Mga magagaling, mga abogadong left and right na mga galing. Opposition at saka sa kabilang side. Bakbaka na naman yan. Naglalabasan ng mga legal luminaries, mga kung sino-sino na ang linya. Isa na dyan, si Monsod. Oh my gulay ito si Monsod. Dati pa yan, pinklawan yan. ng paliwanag. Ang daming legal luminaries ngayon pa. Ayo po, bigla naglabasan na ang kanilang pinapahayag. Pwede. Halos lahat, pag nilagom nyo eh. Nason, ano pang habol natin dyan? Kasi may statement si former Chief Justice ito no? Renato Puno ba ito? Tama. Ng PhilCon sa Sen na ang ginawa daw ng impeachment court ay nag-raise ng parang constitutional concerns, lalong-lalo na isa din yan si Puno. Wala naman daw requirement na dapat Puno, Monsod, mga kilala nating mga abogado na sa kabilang side, mga pinklawan yan at ang impeachment complaint na ipinapile ay meron pang certification na kasama na ito ay walang nilalabag na
provision ng anong provision ng batas. konstitusyon. Oo. Oo. Anong... Hindi naman certification sinabi, to attest, sabi niya. Aha. O palagay mo na, ang katumbas nun na certification. Yes. Opo. Eh yun ang judgment ng impeachment court. Eh. Sila ang... oo. Kasi nga, yung alalahanin na, bakit kayo tinulugan nyo? Bakit kayo gusto nyo gisingin nyo kagad kami? Samantalang kayo na... Parang ang nangyari nito ganito eh. Korte na sila eh. So korte na sila, parang hindi na sila pwede questionin, di ba? Kung anong napagdesisyonan ng body ng Supreme Court, I mean, ng impeachment court, yung mga senador, hindi dapat sila pwedeng questionin. Korte na sila eh. Parang korte na eh. Kung anong inuutos ng korte, sundin mo. Kung hindi mo sundin, i-contempt ka. Pagkatulog-tulog kayo. Eh. Di ba? Kagaya na sinasabi ko, hindi lang yung pagtulog na matagal ang hindi nila ginawa. Rendering the entire process in bad faith. Ano pa sila ng February 5, magsasara na nga yung tindahan. Oo. Hindi lamang yun eh. February 11 o February 12, magsisimula yung election period. Isip-isipin Isa pa yun. mo, Oo. paano gagampanan, for example, ng mga senador? Kasi kung halimbawa kinonstitute mo sila as senator judges, nangangampanya sila, may exploit sila dun eh. Oo. Hindi nila ngayon malaman. Kasi lalo na kung Mindanao ang pinag-uusapan, susumpa pa naman sila to do justice to every man. To do impartial justice. Paano nila pangangatawanan yun sa harap ng pangyayari na naharap sila sa impeachment pero sumaharap sila sa tao, nagpapaboto sila, more particularly in Mindanao. May exploit yung tao eh. Lalo na yung senador na kumakampanya. O nakuha niyo ba yung ibig sabihin ngayon? So ito ang alalahanin. Talaga bang tinangka ninyo na gawin ito? O talaga bang sinadya nyo na gawin to para kami ang pamukha ninyo na parang carefree kami, kayo ang tama. Kagaya ng ginagawa, nagpamisa pa kayo eh. Sino bang pinamisa nyo? Kayo o yung Senado? Hindi ba? Kaya makikita mo ngayon, sa lahat ng actuation nila, hindi natin maintindihan. Parang nagpamisa sila na parang nagdasal sila na magbago ang utak ng impeachment court. Bawiin yung request, ang remand request nila. Parang ganun siguro. Or else, ipinag-ano nila na ang impeachment ay matuloy talaga. Hindi natin alam kung anong pinagpipray nila. Kung bakit nagtawag pa ng magmimisa, at narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Tama ba yan, guys? Na mismong pare ang magsabi, mag-criticize sa ating mga honorable judges o mga senador na bumoto, pumabor sa amendment sa remand request ng impeachment court. Tapos sabihin na mga hudas kayo. Tama ba yun? Pwede siguro sabihin yan kung as a personal, kumbaga hindi mo din nila as a pari ba? Hindi mo nila ang pagkapari mo. Kumbaga as a sarili mo yung opinion as individual, as citizen of this country. Pero hindi yung sinabi mo yun, dinala mo as, for example, nagmisa ka tapos sinabi mo yun, it means hindi mo yun personal na opinion. Dinala mo mismo dun sa reyon ang mga sinasabi mo na ito yung paniniwala mo. 'Di ba? Parang ang pangit, 'di ba? Tama ba yun? Dito makikita mo, pati linggo. Hindi yan tama. My God, alagad ng Diyos, tapos ganyan ang sasabihin. Oh my gulay. Buwahing gagamitin. Kung yung halimbawa, yung mawala ng galang kung ano, yung pari na yun na nag-officiate ng misa. Sino ka ang pare na yon? Sino? May idea kayo, guys? Sino nakakita ng mesa na ginawa ng mga kabilang mga pro-impeachment? Paki-comment daw. Hindi ko alam yun, hindi ko nakita sa Newsec. Sinong pari na yan na nagsabing mga hudas ang 18 na mga huwes o mga judges o mga senador. Kung halimbawa ay pumunta siya doon hindi bilang pari at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin bilang. That's my point. Kung pumunta ka doon as hindi pare, kumbaga normal na tao lang, pwede yun. Kahit anong sabihin mong pang-criticize, walang problema. Pero kung dala mo yung hindi pwede yan. Isang mamamayan Pilipino, okay lang yun eh. Pero para pumunta ka doon bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion. Yan.
may problema doon, Jen. Tama. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide na hindi makikialam yung politika sa Simbahan. usapin na relihiyon. Yun ang aking masasabi dyan. Bagay kasi yung Ginoo na yun, mukhang kasama yun sa mga galit na galit sa mga Duterte. Uy. Akala Sino ba yan? Sino pangalanan na nga? Sinong pari na yan? mo tawaging Judas yung mga taksil sa bayan. Hindi ko alam kung ano yung forma ng misa. Pero ako ang palagay ko, kahit na hindi ko alam yung kanilang tuntunin dyan, pag siguro ikaw ay nagmimisa, para sa inyo isang banal na ritual yan, wag ka na magagamit ng ganong pananalita siguro. Tama. Hindi ba? Tama po kayo. Parang ginamit mo yung pulpito. No? Parang ginamit mo yung position mo dahil alam mo naman na maraming taong nakikinig sa'yo kasi nga mayroon kang position or as a leader sa isang simbahan, tapos sabihin mo yung ganun, parang hindi maganda, di ba? Pero paano kaya kung mayroon hong maghain ng question ito sa kataas-taasang Di hukuman? maganda, di maghain sila. Ayun, Di ba? Kasi mukhang sabi ni Senate President Chis Cordero, mukhang ang Korte Suprema lang ang makapagsasabi kung mayroon niyang nilabag. Kumbaga, sa lahat ng mga kaguluhan, mga bakbakang left and right ng mga abogado, ang short lang talaga na makasagot sa lahat niyan at magbibigay ng final answer ay ang Supreme Court. Sa konstitusyon. So, paano naman kung halimbawa ang sasabihin ng Senado. Korte Suprema, bahala kayo dyan. There is no justiciable controversy. Para sa amin, this is a political question. Yan. Ayaw naming Ayaw magpahayag. Yan, Oo, hindi pala yun. So, kung political issue talaga yan, hindi makialam ang Supreme Court. Hindi tapos. Di ba? Ang gusto ko lang mangyari, wag nyo nang itawid dito kasi sa 20th Congress Ayan. ng Philippine Senate, nandun na ako eh. Yan ang problema dyan, guys. Nandun na si Senator Marcoleta. Ang ating Miriam Defensor, lalaki version sa Senado, Rodante Marcoleta. Ayan po. Tandaan po natin ha, Senator Miriam Defensor, male version po ito, Rodante Marcoleta. Diba? Pero sa... Huwag nyo nang tangkain. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya lang, Sen, sa ayaw man natin o sa gusto, siguradong tatawid di ba? Yung usapin, Yung usapin. Lalo na, Hindi, nandun paano? naman sina Senador Chis Escudero. Paano patatawirin? Sino magtatawid? Andun po yung matitira Andun yung Senate President na naniniwala na pwede itawid ito. So, pagka siguro Bakit sinabi ba ni na pwedeng itawid? Wala sa sinasabi Sinabi ganun. po niya. Meron ata siyang May- statement na para sa kanya, ang pananaw ay pwedeng itawid. Sa May statement nga. 20th Congress ang usapin ng impeachment. Ewan ko lang po. Hindi, pananaw niya yon. Opo. Pero wala pang nagsabing, ang pwede lang magsabing merong finality dyan, yung Korte Suprema. Sa lahat na talaga ng issue regarding dyan, may penalty talaga ang Supreme Court. Lahat pwedeng mag-express ng view na sa tingin ko pwedeng itawid, pero walang consequence yun, walang legal consequence yun. Ngayon, kunwari pinag-usapan na pwede bang itawid? Hindi pa nakatawid, pinag-uusapan lang na kung Pinag-uusapan pwedeng pa. itawid. Kasi sinasabi nyo na pagdating ng 20th Congress, nakatawid na. Hindi po. Kanya-kanya malamang magdadaan din sa botohan yan. I-divide din ang House. Yun nga yung nakikita ko senaryo. Paano mong naitawid, hindi ba? Ayan, Paano mong itatawid? Kasi tingnan mo na lang, ang dami nating jurisprudence, ang daming desisyon, na yung naunang kongreso, hindi niya pwedeng i-bind yung susunod na kongreso. Yeah. Lalong-lalo na yung mga miyembro na hindi naman nag-participate doon sa mga naunang pagtatalo doon. Di ba? Hindi mo magagawa yun. Basic na yun eh. Bagay ako Basic. narinig ko, paliwanag din So in other words, yung impeachment na yan, dido na talaga pala yan. Patay na. Kasi nga, hindi talaga eh. If ever itawid nila, magpapile na naman ulit. 1 year ban, di ba? Yun ang iniiwasan ng prosecutor. Wherein, mahirap talaga guys, ang daming issue dyan kung matawid o hindi. Marami talaga. Senador Francis Tolentino, ni pag-usapan niya rin ng 20th Congress, hindi pwede. Kasi kung wala Pwede naman siya. Sabi niya, Basta sa akin lang, pag-usapan lang natin. Pero wag kayong magkukunwari na habang pinag-uusapan natin, nakatawid na. Don't even think about it. Yun Yan. ang sa akin. Ayun. Kasi nakikita ko senaryo dyan, Sen.
pagka, parang ang hirap nga, no? Naghalal kayo ng Senate President. So siya ang magsasabi na, mag-convene tayo as impeachment court. Tutuloy natin. Hindi niya pwedeng sabihin kagad yun. Ba't niya sasabihin yun? Sino ba nagsabi na nakatawid na? Ayun. So, magsasabi muna. Pag-uusapan na muna. Nakatawid. O pagka sinabi mo na ngayon na nakatawid na, baka hindi ka man Senate President. Tama. Magpakaingat. Sino yan? Nako po, meron po dyan. Mamaya. Hindi ba? Bagay, kahit pati nga yung labing isa prosecutor, ihahalal ulit nila yun eh. Ayun nga eh. Wala rin So dapat may bago, no? May bago ka rin, ano? Kailangan wag sila magkakamali. Para sa akin, ay wala pang naitatawid. Para sa akin, patay na eh. Kaya nga Patay na. Kaya nga nagpamisa kasi patay na. misa eh, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag may patay, may misa. Pag may kasal, may misa. Yes. Wala namang kinakasal dun eh. Ayan, yan po. So maganda po, marami po tayong natutunan sa mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta or Elect Rodante Marcoleta. Ayan po, kaya na may babala nga po siya. Ang sabi niya, subukan niyong itawid sa tuwing Congress kasi nandoon na ako. Ayan. Tandaan po natin yan. Miriam Defensor Santiago Male version po yan siya ating Senador Rodante Marcoleta. Ayan po. So, ang next video natin, pag-uusapan mga kaibigan regarding na naman sa payag ng ating tagapagsalita ng impeachment court regarding sa issue ng motion na pinasa sa prosecutor wherein hindi pa rin sinagot ng prosecutor. So, ano ang mangyayari? Ano ang aksyon na gagawin ng impeachment court? Kaya ito, pakinggan natin ang video ito para malaman natin kung ano ang sasabihin ng tagapagsalita ng impeachment court. Ayan po. Posible raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court yung mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa ring pleadings o reply ang prosecution. Kailan lang yung pinasa? June 10. 40 na ngayon, 4 days. So hindi pa rin sumagot ang prosecutor. Panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kahit anong ngak-ngak ko pa dyan sa media or rally dyan, ganun-ganun, wala pa rin mangyayari. Lang reklamo. Mean Corvera, magbabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hininging resolusyon ng korte sa kaso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment Ayan, Attorney Tongol. Ayan, ganda na apelido niya, Tongol. Court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi gagalang ang kautusan ng korte, maaari i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Ayan. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaari magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan niya ng sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kung meron lang mag-move for contempt, yung buong House ba ang iko-contempt? Si Speaker ba iko-contempt? Or yung mga House prosecutors lang ba? So, isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga, ang kaya ko lang sagutin sa inyo. Wala pa naman pronouncement ang korte. So, kung ano lang yung mga pronouncement ng korte, yun ang pwedeng sabihin niya. Is the official actions of the impeachment court once it convenes and acts on any motion. And as it is, wala pa naman ganong nangyayari. Wala pang action ng korte. Wala rin motion from any party. So, we cannot hazard a guess. Kaya natin mag-isip ng lahat ng posibilidad pero hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this moment.
Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa Wala pa yan. Ang ginawang action ng prosecutor ay gumawa sila ng resolution eh. pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang Yun na nga. So sa korte na lang ang sort nila dyan kung ayaw nilang sundin ang utos ng impeachment court, din sa korte sila mag-file ng pleading. magiging pahayag sa media. Hindi pa po ma-take na officially inform po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayo rin si Senator Judge Cayetano noon, 'di ba? Sinasabi niya hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter. Dinepensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Na kung tatawagin natin kung sa Supreme Court yon, na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang dito sa nakahain sa atin. At nagbotohan yung court, sabi nila hindi enough yan para i-dismiss. Tama. Napagdesisyonan na sige, i-clarify muna natin to siguro o pinagbotohan nila. So anong bawal doon? Anong mali doon? I-refer back na lang natin para ipa-comply sa litigant yung kulang na sinasabi natin. So actually this is an action of liberality by the impeachment court na instead of using the power to have it dismissed, hindi na gano'n na nangyari. It is abnormal in a collegial judicial body na gano'n ang nangyayari because one of the inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Sa mga batikos naman hinggil sa political leanings ng mga senator judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sino man na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. So, klarong-klaro ang sabi ng tagapagsalita impeachment court na pwedeng pailan ng contempt ang prosecutor. Nako po, kung ayaw nilang sumunod, oo nga naman, korte na sila Court na ang impeachment court, di ba? Parang iniisip pa rin yata ng prosecutor, mga senador lang kayo, hindi namin kayo susundin. Pero iba na Nag-iba ng power ng Senado ngayon Naging impeachment court na sila. So kung ano yung utos nila, kailangan mong sundin. So yan lang po ang ating video sa araw na to. Pero bago tayo magtapos magkaibigan, salamat pala sa mga laging nanood na aking video. Salamat. Sana mag-comment kayo guys para ma-shoutout ko kayo for the next video. Ayan. Ma-shoutout po tayo. Saka sa mga hindi pa nag-like na ating video, like naman po na ating video guys. Pa-like and share. Sa mga bagong pasok na din channel din, pa-subscribe naman po. Ayan po. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Salamat. Bye-bye.